Lagi ko man sinasabi, kapag ikaw tumakbo kang politician at naupo ka, naluklok ka, ang family mo ay hindi na first priority mo. Ang first priority mo ay ang Pilipino, ang constituents mo. Tama. Diba? Kaya ka tumakbo para paglingkuran ng taong bayan, hindi para paglingkuran yung pamilya mo at hindi para pagtakpan yung baho ng pamilya nyo. Yan ang totoong politician at totoong gustong tumulong sa bayan. Tama. Diba? Bakit sila tumakbo? Katulad ng 740 hectares din sa Ilocos. Gusto na naman nilang mapunta sa kanila. Hindi binigay. Kaya sila tumakbo para makuha yung mga frozen assets nila sa ibang bansa. Mamamatay na rin lang naman kayo. Bakit kailangan ba ng kayamanan? Ay, paano yung mga Yung bang tatay mo, may nagawa ba yung kayamanan nyo? Na-revive ba yung buhay niya? Hindi naman. Kundi pa dahil kay Tatay Digo mo, hindi pa yung sa tibingan ng mga bayan. Ay, sabi niya yung pera yung mga descendant nila. Descendant niya yung mukha niya. Yung mga alimunan sila sa baba. Naku, tatay. Mas marami tayong nagugutom dito. Tingnan nyo nga. Tama. Ilan, sa ilang araw na pag rally ng tagaliwasan ng Bonifacio, ilang homeless ko ang napakain namin. Tumaba na nga eh. Diba? May nakita ko dyan, linilipad ng hangin. Mayroon Sa nagrarally sobrang dito eh. kapayatan, linilipad ng hangin. Ngayon, Okay. hindi na matabanan, ganito na kataki. Saka isa pa, nakakatulong din tayo. Dahil naging malinis dito. At yung mga nagtitinda, diba? Nabibili mga paninda nila. Malaking Hindi, sa bagay totoo lang, yun sa malaking mga- tulong sa mga homeless. Opo, yung pumipila sila at hindi po namin pinagdamutan ng mga homeless dito. Hindi kami alta-alta, dear Pebbles, hi dear, yung mga ganun-ganun. Walang ganun. Sabi ni Juan, Sabi mo din naman, Ma'am Pebbles, kaya doon na-improve na yung wala na daw kasi pangkain. Hindi po kami mauubusan ng pangkain. dahil Maraming bigas galing kay Romualdez. Tama. marami supply. Meron kayong 5,000 pesos at 5 kilong bugas. Ayun. Wala kasi minilig-video. Bigyan ng jacket yan. Pero hindi niya pera yun, di ba? Hindi niya yung pera. Hindi mo pera yan. Pinukik na ni Vicky Sara kung sino lang ang mahawak ng pera Yes, dalawang tao. Saldi ko Siya. Tambalos to. Di ba? Anong karapatan mo na hawakan yung pera ng ng bayan? At pinababayaan mo naman, bongbong. Hindi pera yan. God, Hindi mo pera yan. nabuhay na lang kayo sa pagnanakaw. Kanina napadaan ako sa Congress pala yun. Nasaan ko sa Grab Rider, Grab driver, hindi sa Grab. Kuya, diyan pa sinuting yung money game? Ay, hindi Congress mo yan. Ay, sorry, akala ko dyan. Baka nakawa ng pera. Hindi pa sila sinipot ni Congress pala yun. Hindi, Sara sa hearing eh. Mami, thank you so much. Diba? Okay. Punta kayo sa EDSA Friday group. Nandun kami sa EDSA sa Friday. Saan tayo doon naman sa bridge? Yes! Kasi may bakod na. Oo, hinarangan na nila. Ay, Pebbles, may nagtatanong, dati mo daw bang kaibigan si Liza? Yes. Yes daw, yes. Silang dalawa. Kita mo, ako lang sa Kasitig yung vlogger na pinasalamatan niya sa Thanksgiving niya. Ang binanggit niya na pangalan sa lahat na nag-vlog RJ Nieto and Pebbles, kunanan niya. Dati ko silang kaibigan pero kasi sinabi ko sa kanila once na may nakita akong kabulukan, hindi tayo pwede maging magkaibigan, babarahin ko kayo. Kaya ngayon, lumalaban ako. Pwede akong umarte na wala akong nakikita para mayaman din ako ngayon. Pero bakit ako nagpapagod? Kasi hindi ko matitis na makita yung mga kapwa ko Pilipino na nanghihirap. Sanay po ako sa hirap. 23 years ako humiwalay sa magulang ko para magtrabaho. Hindi ko kailangan yung manggaling sa masama para magkaroon ako ng bahay at simple. Kaya ko pong pagtrabahuan yan. Nagkaroon na po ako niyan. Hindi ko kailangan yung pera nila, yung mga Chanel, Gucci, Louis Vuitton nila. Meron po ako niyan. Pinagpaguran ko po sa sarili ko. Binenta ko yung katawan ko sa Japan, nagpokpok po ako doon. Miss Peoples, nabanggit mo na rin lang na kayo dalawa lang ang pinasalamatan nitong mag-asawa. Sapat ba ito? Kasama yung pagbablog niya, kayo OFW kayo, siya nagbablog doon, magbablog din kayo. Sapat ba ito para
manirahan si doon si Thinking Pinoy sa abroad sa UK. Sapat ba yung kinita niya nung pag-vlog niya? Hindi, syempre galing na yung kay Liza. Hindi lang naman pag-aaral ang binigay sa kanya. Meron siyang bahay na may swimming pool. Wow! Bili ng bahay niya. Meron siyang magagandang kotse. Paano hindi ko malalaman? Anak-anakan ko siya. Nako. Yun, naka-live yung mga kasama Anak-anakan natin. kita, alam mo yan. I was supposed to live in your place in Bulacan. Dala ko na yung maleta ko that time pero hindi ko lang binaba sa kotse. Umuwi uli ako. Sa kanya na ako titira dati. Kasi nung naririnig ko rin mga sinasabi niya na lagi ako kasama sa, for sure lagi ako kasama niya sa tour, ganyan, sa state visit, ganyan. Tapos magkakaroon ako ng position sa Malacanang, ganyan. Parang hindi ko naman nasisipog yan, parang tiniyatang ka ng bakla. So ginawa ko sa kanya, sabi ko, ay, RJ, uwi na muna uli ako sa Manila, babalik na lang ako sa iyo. Hindi ako bumalik. After nun, tinalabak ko. Yun yung time na scripted na ginugurgur na nila si Atty. Vic. Ako unang lumabak. Dahil kapag hindi nila tinanggal si Atty. Vic, hindi sila mapapaupo lahat. Yung mga nakaupo ngayon, wala lahat yan. Unang-unang wala dyan si Mel Robles. Hindi siya magiging general manager ng PCS na kapag nakaupo. Pero ang dapat ba? Pero lang po, ano Oo kasi yan eh. naman. Iba inaaral niya ni Atty. Vic, hindi na-proba ni Atty. Vic yung recommendation ni Lahat pati si recommendation, pati yung position ng TP, hindi niya tinabubahan. Oo. Si Lisa, hindi pwede sa kanya yung ganyan. Ang laki palang mali nito, Mami Peoples, kung tutusin kasi di biro yung ginagastos dyan sa ibang bansa, lalo sa UK, di ba? Hindi biro kapag wala kang trabaho at hindi ka anak ng mayaman, hindi biro mag-aral sa UK ha, at lahat na nag-aaral sa UK pumapayat, siya lang doon tumaba ng tumaba. Saan ka nakakita na nag-aaral sa UK, nanonood pa ng mga musical? Diba? Nagpo-potion, nanonood ng musical, magkano rin ang binabayad, ang entrance ng musical, magkano? Manonood ka ng Miss Saigon, ng mga excuse me, magkasama tayo, alam ko buhay mo, no? Alam ko, kilala kita nung wala ka pang pera. Siya lerang baklaban. Aba kung tutuusin pala, isa itong papasok ito sa tinatawag na pandarambong. Talagang pandarambong. Kita mo nananahimik ngayon. Kilala ko yan. Nung wala pang pera yan, napaka-maawain at matulungin yan. Ayaw niya sa lahat kung may kinakawawa. Yung nangyayari ngayon sa KOJC, ayaw ni Tiki ng ganyan. Pero hindi siya nagsasalita. Kasi nga, ang sabi niya, do not bite the hands that feeds you. Diba? Kung pakagatin yung kamay ng tao nagpapakain sa'yo, kahit alam niya mali ka.